Pinagkaguluhan ng Pinoy fans sa pagbabalik sa bansa ng Gilas, Pilipinas. At kahit katatapos na ng FIBA World Cup, muli silang sasabak sa training para naman sa Asian Games sa Korea. Nasa gitna ng aksyon si Lynn Olavario. Tila rockstars ang players ng Gilas, Pilipinas sa dami ng nagkagulong fans sa kanilang pagbabalik sa bansa nitong Sabado mula sa Spain. Ang mag-iina ni Rani Del Do Ocampo may baon pang placard. Bakas pa sa kanyang noo ang sugat na tinamo sa second quarter kontra Senegal. Nung maghahanap ng anesthesia, maghahanap pa tapos matatagalan. Tapos yung anesthesia 10 minuto pa bago tumalab. So pina-stapler ko na agad para makabalik agad sa laro. Si Gary David naman, doble-doble ang saya kahit hindi masyadong ginamit sa FIBA World Cup. Bukod kasi sa nakasama ng muli ang pamilya, parte siya ng makasaysayang panalo ng bansa. Kaya dapat hindi na raw tayo muling magpaiwan. Dahil nga nagmarka na tayo sa mga ibang bansa na Pilipinas, talagang grabe yung puso, yung lumalaban. Tapos noon, kailangan maging consistent tayo every World Cup. Kailangan kasama ka sa Olympic. Ang Gilas rookie na si Paul Lee, hindi pa rin makapaniwala na naging bahagi siya ng koponan. Ginrab ko yung opportunity na yun. In-enjoy ko lang yung kagaya lang laging sinasabi ni Jimmy na enjoy natin to, minsan lang mangyari sa atin to. Ang pinakabatang miyembro ng Gilas na si Junmar Fajardo, maraming natutunan sa Spain gaya ng pagsasakripisyo para sa bansa. Pag maglalaro ka, bibigyan mo talaga yung best mo para sa bayan mo. Dahil sa magandang pinakita ng Gilas, nabigyan ng plus 11 points ang Pilipinas sa world ranking. Kung pagbabasehan nito, posibleng umakyat ang bansa sa top 30 kapag natapos na ang FIBA World Cup. Kinulang lang tayo sa experience tapos nagawa naman natin na maayos yung plano natin sa laro. Yung mga paraan natin kung paano lumaban. Magbabalik ensayo ang Gilas sa Biyernes para sa kanilang pagsabak sa Asian Games sa Korea. Umaaksyon, Lynn Olavario, News 5. O eto, Rafi, mga kapatid, madalas ba kayong maglinis ng tenga? Ikaw, madalas ka ba? Siyempre, tuwing pagkatapos ng maligo. So everyday yon. Everyday. Nako, konting ingat lang dahil sa paglilinis sa ating tenga, yung tenga kasi natin, isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating katawan. Paano kung biglang makaranas ka ng pananakit ng tenga? Huwag mag-alala dahil may solusyon dyan si Doc Edinel Calvario sa Healing Galing. Yan naman pala. Dr. E, meron po bang natural na pampatak sa sumasakit na tenga? Shirley, makakatulong sa pananakit ng tenga ang katas ng katakataka. Pipiliin natin, Shirley, yung dahon ng katakataka na usbong pa lamang. Mas makatas kasi yon. Siguruhin lamang po na hinugasan muna ang katakataka bago to hiwain. At saka dikdikin para makuha ang katas. Matapos nakatasin ang dahon ng katakataka, ay isa-siphon off po natin, kukunin natin sa pamagitan ng plastic medicine dropper. At pwede na po itong ipatak sa tenga ng pasyente. Mararamdaman po ng pasyente na malamig ang pasok ng katakataka sa loob ng tenga at ito po ay itatapon muli pagka hindi na malamig. O ayan, Shirley, alam mo na ang gagawin sa susunod na sumakit ulit ang tenga, ha? Kailangan may katakataka ka. Kaya tutok lamang mga kapatid tuwing tanghali dito po sa Healing Galing kung saan nagbibigay kami ng mga simple at natural na paraan para sa inyong kalusugan. Ako po si Dr. Edinel Calvario, ang inyong laging kapatid sa kalusugan. Namamahala na ba kayo sa presyo ng bigas o kaya ba ng inyong budget? Kung ano man, nasubukan nyo na bang i-partner sa inyong ulam ang mga alternatibo sa kanin? Kung ano-ano ang mga yan, nasa gitna ng aksyon si Marlene Alcaide. Sean, marami na ngang umaaray sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bigas. Pero alam niyo ba, ayon sa Department of Agriculture, marami na rin daw sa mga Pilipino ngayon ang nag-goodbye sa pagkain ng kanin. Ang pamalit nila dyan ay ang mais at cassava.
Ayon mismo sa Department of Agriculture, higit kumulang 15 milyong Pilipino, partikular sa Visayas, ang mas kumakain ng corn grits at ilan pang alternatibo sa bigas. Maging ang mga atleta tulad nga ng ating pambansang kamao na si Congressman Manny Pacquiao ay kumakain rin ng corn grits. Pero dito sa Maynila, alam nyo ba na iba ang sitwasyon dahil marami pa rin sa mga Pilipino ang hari ng kanilang lamesa ay nananatiling kanin. Tama po ba yan, ate? Tama, kasi yung kanin, importante yan dito para pangpalakas sa katawan. Siyempre kanin. Bakit? Yung kanin aabot ng maghapon pag kamuti lang, hindi lang yan. Hanggang 3 oras lang. Pero may ilan rin naman, Sean at saka Rafi, na umiiwas talaga sa pagkain nito tulad ng mga nagjejeta. Pagka nagtitipid po, pwede pong kumain ng mais, saging. Ikaw nang makain, pwede na yung saging at saka kamuti. Alam nyo, Sean, Rafi, ilan pa sa mga pwedeng alternatibo, bukod dito sa pagkain nga ng bigas o ng kanin, ay ang white corn, ang cassava, ang saging tulad ng saba, at ang kamote at tokwa. Masustansya ito kaya suportado ng Department of Agriculture na isama ito o maging alternatibo ito ng kanin at kainin sa pang-araw-araw. Mula dito sa Quezon City, umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Okay, Sean, ano ba yung pagkain na peri-peri chicken? Yes, yan yung Portuguese chicken na parang kulay dilaw siya, na buo, na parang ginigrill nila. Masarap ba? Masarap! Okay, kasi para sa mga kapatid natin na gusto makatikim ng special dish na ito sa murang halaga, yan ang pinasyalan ni Roda the Foods Explorer Magnay sa Quezon City. Hindi ka pwede dyan kasi mawawalan pagka-sexy mo. Ay, hindi. Pwede tayo dyan basta pagkain, di ba? Speaking of pagkain, ito nga. Yun nga. Pero bago tayo magtapos, kailangan mababati natin ang Big Boss at CEO ng TV5 po. Ang ating presidente, no? Si Mr. ECL Emmanuel Lorenzana. Yes. Sir, happy birthday po. Happy birthday, sir. Happy birthday. Yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, 8 ng Setyembre. Ako po si Rafi Tulfo. Hanggang bukas mga kapatid, hayaan niyo po kaming saluhan ang inyong tanghalian ng maaksyong balitaan. Sa ngalan ni Cherry Mercado, ako po si Sean Yao. Saan man kailangan, kapatid, higit sa balita, aksyon.